Lahat po naman tayo dito ay very much excited as a homeowner, di po ba? Ano masasabi niyo, ma'am? Saan po kayo? Anong village? MS4. MS4. Kayo, sir? SS14 po. SS14. Alam po, ang maganda po kasi sa ganito, pag nag-a-attend tayo ng mga ganitong kuro-kuro, ibig po sabihin kung ano po ang natitira at ang stock knowledge natin, gusto nating madagdagan. Which is very nice. Mahirap po kasing maging kontento lang tayo kung ano ang binibigay sa atin, ano ang finifeed sa atin. Ngayon, ang naibigay po sa akin na topic ng aking mga kasama dito ay ang karapatan natin, isang karapatan, hindi bilang homeowners na pagdating po sa relasyon sa kapwa homeowner, ano po, kundi meron din po pala tayong karapatan patungkol sa kung ano ang binibigay ng batas bilang pasilidad sa ating village. Ito po ay nakasaad sa Presidential Decree 957 as amended by PD 1162. Hindi ko na po babanggitin lahat provision verbatim. Hindi naman po tayo eskwelahan tungkol dito. Pero eto po, may surprise po tayo dito. Alam niyo po ba na pag bumili tayo ng isang subdivision, meron pong requirement ang batas sa mga developer na dapat ibigay sa atin. Alam po ba natin yon? Pwede pong sumagot. Sino po ang nakakaalam? Sabihin kong ano? May libreng bottled water. Anyone? Okay, ganito po. Alam ko maraming nakakaalam, nahihiya lang. For example, for every subdivision development, at least 30% should be allotted to us as an open space. And in that 30%, dapat may multi-purpose hall sa loob ng subdivision. Hindi po yung subdivision natin nandun sa kabilang dulo ng LNC, pupunta pa tayo sa Layton Hall, sasabihin, yun yung open space natin. Ano yun? Pahihirapan pa tayo? Paano ang mga anak natin maglalaro ng basketball? Basketball lang, hindi pa magawa. Di ba? So meron po tayong tinatawag na batas, yun nga, PD 957. And it also includes, bago ko makalimutan, yung sinabi kanini ni Bro Warley na lilipad daw ang mga taga-MS2. No. In open spaces, it includes access road. Hindi ko na po itatakal po yun, pero ginagarantiya ko po sa inyo, guaranteed ng batas, kung magtatayo po tayo ng sarili nating homeowners association, at ito po ay nasa dulo ng Lancaster, dadaan sa maraming villages at maraming common access road, bawal po sa batas ang hindi tayo papasukin. Kung sino man po ang nagsabi na paliparin ang sasakyan, siguro po lumilipad ang utak nun. Huwag na lang po nating patulan. Okay. For example, just 2 days ago, with the help of Brother Cardo, Richard Tanglao, and Brother Bong, nag-request po ako ng ocular inspection para po sa Manchester 8. They helped me. DSUD accommodated my request. They went there. They invited the developer. So, chinek po namin po yun. At guess what? Napag-alaman po. Initial findings, wala palang multi-purpose hall na ginawa ang developer. Paano po pag ganon? Paglabas po ng ocular inspection report, pwede po tayong mag-file ng demand sa developer. Itatayo po nila yon. Ngayon ang tanong po, paano po kung hindi natin alam ang batas? So titira lang po pala tayo sa subdivision natin, hindi natin alam, marami palang kulang, maraming hindi nagawa, di po ba? Ngayon, eto pa po ang isa. Aside from the suit,
we also have our local government unit who also dictates kung ano pa ang mga pwedeng ibigay sa ating mga subdivision. At nalaman po namin sa binigay na plano ng DSUD habang nagkakandak po kami ng ocular inspection na merong municipal ordinance na dapat pala maliban sa multipurpose hall, meron din palang basketball court na ibibigay sa ating mga kabataan. At maliban dyan, meron ding handwritten annotation po doon na meron din palang dapat na gawing school building allotment. Pag sinabi pong school building allotment, not necessarily per se, gagawa po tayo ng eskwelahan. Pwede po siguro, ang intent po ng municipal ordinance, magkaroon lang ng isang maliit na building. Halimbawa, merong gumawa ng play school para sa ating mga anak, di po ba? So, ganon. My point is, at this juncture, dapat po alamin natin kung ano ang binibigay sa atin ng batas. Don't take my word for it po. Don't take their word for it ng aking mga kasama. Kailangan din po nating magsaliksik. Tutulungan naman po tayo ni Google. Pero, check twice, check thrice. Siguraduhin po natin na kung ano ang sinabi ng developer, we will take it with a grain of salt. I-verify natin kung tama ba, kung sobra ba, o kulang po yun. Yun lang po. Maraming salamat. Sana po ituloy po natin ang pagsasaliksik ng ating karapatan. Sinasabi ko po ito palagi, hindi natin may paglalaban ang ating karapatan kung hindi natin alam kung ano yun. So konting effort lang po, kaya po natin to, magtulong-tulong po tayo. Maraming salamat.